Dito magsisimula ang ating kwento. Si Sir Ernesto, isang biyudo na iniwan ng asawa dahil sa malubhang sakit. Si Ella, ang nag-iisang anak niya, tahimik at mahiyain pero puno ng pangarap. At si Ate Sofia, kapatid ng yumaong asawa ni Sir Ernesto, siya rin ang dahilan kaya ko sila nakilala. Hindi ko pa alam noon na balang araw magiging bahagi rin ako ng tahanang ito. At doon magsisimula ang lahat ng pagbabago sa buhay ko. Ernesto, wala ng kapatid ko, ang asawa mo. Pero nandito naman ako si Ella. Kailangan kanya, huwag siyang papabayaan. Alam ko naman, Ate Sophia. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko naman yung lahat para kay Ella. Hindi ko siya pabayaan. Wala na si mama. Pamangkin, nandito naman ako para sa'yo. Hindi kita papabayaan. Nak, hindi naman nawala ang mama mo. Andyan lang siya. Lagi nakasubaybay sa atin. Ernesto, alam kong mahirap para sa'yo to. Iniisip ko na baka kailangan niya ng katulong sa bahay. May kakilala kasi ako na pwedeng ipasok sa inyo. Masipag at maaasahan. Ate, sa ngayon kasi para sa akin, mas gusto kong kami na lang muna sana ni Ella sa bahay. Ano ka ba, Ernesto? Kailangan mo din ng pahinga. Hayaan mong may makatulong sa bahay sa inyo. Para maasikaso may negosyo mo. Pwede naman ate. Para sakaling wala rin ako sa bahay, may makakasama rin si Ella. Ayan. Kaya natin to. Sige, pasok ka. Hi. Ay, Ernesto, Ella. Siya si Fiona, makakatulong dito sa bahay na sinasabi ko. Hello po, ako po si Fiona. Magandang umaga po. Ate Sofia, siya ba yung sinasabi mong katulong? Oo, siya yun. Bata pa, masipag at maasahan. Para may kasama kayo ni Ella dito. Tita Sophia, dito po ba siya titira? Oo, pamangkin, stay in siya. Para may ate ka na rito. Hi Ella, ako to si Fiona. Hi. Hello po Ate Fiona. Ernesto, alam kong mabigat pa rin sa ito. Hayaan mo si Fiona ang umalala dito sa bahay. Yung negosyo, asikasuhin mo. Sige po ate, salamat. Maraming salamat po Pangako po, gagawin ko po lahat para po makatulong dito. Maraming salamat po. Sige, tara. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Katulong lang naman ang pakilala nila sa akin. Pero sa loob-loob ko, parang may malaking pagbabagong darating. Ate Fiona, okay ka lang ba dito? Medyo naninibago pero okay naman. Sige po. Baka po kasi nahihirapan ka na sa gawain dito. Di naman. Pero mas mahirap pa rin yung dati namin na trabaho. Sige po. Uy! Fiona, ako na dyan! Ay, ako po, sir. Hindi na, ako na.
Thank you po. Ay, alam mo, huwag mong solohin naman lahat ng trabaho dito. Kaya ko naman po, sir. Hindi. Pag mga mabibigat na bagay, magsabi ka sa akin. Ano ka ba, babae ka kaya? Ito. Sensya na po. Sige na. Sa susunod, magsabi ka. Thank you po. Sa bawat araw, natututo akong umayon sa takbo ng bahay. Simpleng gawain, simpleng ngiti, pero sa bawat tingin ni Ella at ng kanyang ama, parang unti-unti akong nagiging parte ng mundo nila. Minsan, sa mga simpleng pagkakataon, sa bayang tawanan o tahimik na hapunan, doon ko nararamdaman na hindi ako ganap na tagalabas. Parang may lugar na nabubuo para sa akin dito. Ella? Si tita. Hello po. Ay, kaawahan ka ng Diyos. Eh. Kamusta kayo dito? Ayos lang ba? Ayos naman, te. Maupo ka mo. Ay, sige. Si Fiona. Ayan, Diyos ko. Sipag naman, talagang, sobrang masikaso. Talaga ba? Fiona! Okay ka lang ba dito, nak? Ay, ma'am. Okay lang po ako. Hindi ka naman nahihirapan? Hindi naman po. Masaya nga po ako na nakakatulong po ako kay Ella at kay Sir Ernesto. Ah, buti naman. Di ba, Ernesto, sabi ka sa'yo, maganda may kasama sa bahay. Opo, tita. Ang sipag po niya ni Ate Fiona. Talaga ba? May dala akong prutas. Ay, Ernesto, may dala ako para sa'yo. Ay, naku, salamat. Inumin mo yan, isang tableta isang araw. Maganda sa kalusugan yan. Food supplement pala to, Makakatulong sa iyo yan. Sige. Ay, Fiona, pakiayos tong mga prutas sa dala ko. Iha. Salamat, Fiona. Oo, ate. Mukhang nakahain na din ata si Fiona. Gusto mo? Bago ka mo, sumabay ka muna sa amin ng kain. Ah, sige. Sige. Sabay-sabay na tayong kumain. Tara. Fiona, hindi ka ba nabibigatan sa mga gawain dito sa bahay? Ay, ate, hindi naman po. Saya ko nga po kasi parang may bago akong pamilya dito. Oo nga po, tita. Ang bait po ni Ate Fiona. Alagang-alaga po kami ni Papa. Di ba, Ernesto? Mukhang jackpot ka sa nakuha kong mates para sa'yo. Oo, ate. Simula nung dumating kasi si Fiona dito, napakalaking tulong talaga. Tahimik lang, pero maasahan mo talaga. Mabuti naman. Basta Fiona, si Ella at si Ernesto, parang pamilya mo na dito. Kaya alagaan mo silang mabuti, ha? Lalo na maganda kong pamangkin, ha? Siyempre naman po, close nga po kami. Basta pag may problema, sabihin mo lang sa akin. Ay, tita, wala po kami magiging problema kay Ate Fiona. Kasi po, gaya po na sinabi ko po sa inyo kanina, alagang-alaga niya po kami. Oo nga. Tsaka, alam mo yung, parang rin siyang si Annalyn eh. Parang naging kompleto kami ulit nung numating siya. Kasi ganyan, alam mo naman yung kapatid mo, di ba? Ganyan din. Kasi kaso. Masaya ako kung ganun pala. Parang tuloy naalala ko naman yung kapatid ko. Kung naalalahanin yun, ate. Pasensya ka na kung naalala ko na naman. Kumain na lang muna tayo. Tara, kain na tayo. Kain na ka. Sa hapagkainan, parang buo silang pamilya. Ako, nasa gilid lang. Pero habang pinagmamasdan ko sila, hindi ko maiwasang umasa. Na baka balang araw, hindi na ako simpleng katulong lang. Baka kaya rin akong tanggapin bilang isa sa kanila. Ate Fiona, pacheck nga nito. Ang dami ko kasing hindi maintindihan eh. Sige, tingnan ko. Ganito mo dapat i-outline yan para mas madaling tandaan. Ganyan. Ay, oo nga no. Parang mas madali maintindihan explanation mo. Salamat, ate. Wala yun. Grabe ka pala, Fiona, no? Hindi lang pala gawaing bahay yung kaya mong gawin.
Pati si Ella, natutulungan mo rin sa pag-aaral. Siguro nung nag-aaral ka pa, matalino ka. Ay naku sir, hindi naman po. Pero pasok naman po ako dati sa top 10. Papa, ang swerte talaga natin kay Ate Fiona. Ang gaan ng bahay simula nang dumating siya. Grabe naman kayo. Salamat ah. Oo nga, laki. Malaking pasasalamat ko rin talaga na andito na sa atin si Fiona. Grabe naman po kayo. Salamat po ah. Habang tumatagal, kahit walang sinasabi, sir, parang nararamdaman ko yung mga gusto niyo sabihin. Tahimik lang. Pero siguro may mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Oh, Fiona, wala pa ba si Ella? Ay wala pa po eh. Siguro mamaya pa po yun uuwi. Oras na. Ano naman siyang chat na malilate siya umuwi. Baka may mahalaga lang po sigurong ginawa sa school. Kaya uwi naman po siguro yun. Papa, Ate Wala. Fiona, na-announce na yung field trip namin. Sa Baguio daw po. Next week na yun, 3 araw po ako doon. 3 araw? Paano naman ako dito, nak? Siyempre, mamimiss kita. Papa naman si Ate Fiona muna bahala sa inyo. Ano ka ba? Kubahala sa papa mo. Oo, yan Papa, si Ate Fiona na nagsabi. Grabe talaga, kinta para yung mga ano. Kaya tuloy. Basta nak, tatandaan mo huwag ka masyadong magala doon, tsaka walang kalokohan. Mag-iingat ka palagi doon. Opo Papa, promise po. Enjoyin mo doon ah. Kalimutan yung ano ko, salubong ko. Sige po ate, di ka kakalimutan. Alam kong mahal na mahal ni Ella ang papa niya. At alam ko rin, sa pag-alis niya ng 3 araw, may iiwan siyang katahimikan na baka magbago ng lahat. Papa, Ate Fiona, alis na po ako. Baka po umuli pa ako sa bus. Kumain ka na ba? Magbaon ka kaya? Mahaba yung biyahe mo, baka magutom ka. Oh, Ella, pinagbaunan kita ng ano mo, pagkain mo para pag sa bus, may nagutom ka, may makakain ka. Thank you po ate. Pwede. Basta nak pag may time ka, tumawag ka sa akin lagi. Sige po. Sige. Papa, Ate Fiona, dito na po. Bye, Ella! Ingat! Pag-alis ni Ella, nag-iba ang takbo ng araw sa bahay. May gagawin pa pala ako. Biglang naging magaan pero may kung anong kulang. 2 na lang kami ni Sir Ernesto. Sir, baka gusto niyo po ng kape? Salamat. At doon nagsimulang lumitaw ang mga bagay na pilit kong iniiwasan. Ang tahimik mo. Lalo na wala si Ella dito. Oo. Sobrang tahimik nga. Pero parang may kulang. Pero parang may iba din sa pakiramdam. Siguro, kasi tayo lang dalawa yung nandito. Alam naming hindi tama. Alam naming mali para sa paningin ng iba. Pero sa araw na yon, hindi na namin kaya pang tumalikod. Unang umaga pagkatapos ng gabing, di ko makakalimutan. Nahihiya ako, pero sobrang saya ng puso ko. Ay, sir! Dapat Uy! po ako na naghanda niyan. Di, okay lang naman. Iniisip ko kasi baka mapagod kita agad Ano ko naman Kaya ako na rin yung ganda. Tsaka makasya naman to. Grabe ka naman, sir. Kaya naman sa'yo. Ano mahiya. Ito naman. Pagkatapos ng nangyari kagabi, isishare mo pa rin ako. Pwede pa pag pag tayong dalawa na lang,
Tawagin mo naman ako sa sarili kong pangalan. Okay. Ernesto. Sige. Maghahain na lang ako sa lamesa. Okay, salamat. Fiona, pasensya ka na sa akin ha. Matagal na rin kasong hindi sumaya ng ganito eh. Ako rin eh. Para bang ibang mundo kagabi. Parang panaginip pero totoo. Yan nga rin yung nararamdaman ko eh. Paano kung malaman ni Ate Sofia at ni Ella? Ano na nasasabihin nila sa akin? Huwag mo na muna siguro isipin yun, Fiona. Ang importante naman eh, yung masaya tayo. Pero, katulong lang ako dito. Parang wala akong karapatan na mahalin ka. Kung malalaman nila, makahusgahan nila tayo. Ako na bahalang magsabi sa kanila. Papaliwanag ito sa kanila na maayos. Anong ibig sabihin nito? Wala kayong kahihiyan? Ate Sofia, Migil ka. Pati asawa ng kapatid ko? Kinakalentaryo mo? Anong gusto mo, umasenso? Gamit siya? Walang yakap, Fiona. Ang trabaho mo maglingkod, hindi agawin ng asawa ng kapatid ko. Ate Sophia, makinig ka muna. Pakiusap lang. Ernesto! Kapatid ko si Ana! Kalilibing lang niya! Tapos ipapalit mo sa kanya isang katulong lang! Ano? Gusto mo umasenso gamit ang asawa ng kapatid ko? ate, mahal ko si Ernesto. Ginusto mo yan, Fiona, man o hindi. Malanding ambisyosa ka. Ikaw, Ernesto, yan ipapalit mo kay Ana? Mahal mo ba si Ana? Ate Sophia, pwede bang tama na? Oo, mahal ko pa rin si Ana. Hindi mo mawawala yung pagmamahal ko sa kanya eh. Kahit wala na siya, nandito pa rin sa puso ko. Kasalanan ko ba dumating si Fiona sa buhay ko? Fiona! Malandi ka! Ambisyosa! Hindi ko alam kung anong mas masakit. Na mahal mo si Ana. Ito talaga ipapalit mo sa kanya? Isang katulong lang? Namu, alam ba ni Ella to nangyayari dito? Tanong ko lang ate. Bawal na ba akong maging masaya? Bawal na ba akong maging maligaya sa piling ng iba? Fiona, hindi na kita mapagkakatiwalaan. Walang... Maligaya kami kagabi at ngayong umaga. Pero sa isang iglap, parang nawala lahat. Ang natira lang, kaba, lungkot, at tanong kung kaya naming panindigan ang pinasok namin. Una, Hi pa. Diyan Hi, ka pala. Ate Fiona. Hi. upo Oh, ka upo muna. ka muna dito. Siguro pagod ka. Di, sakto lang po. Anak, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Alam kong hindi magiging madali sa'yo. Pero, tingin ko naman may hinggan. Ano po yan pa? Ella, ako at ang papa mo ay naging malapit sa isa't isa. Ano pong sinasabi ni Ate Fiona?
Totoo yun. Hindi ko rin naman kasi inaasahan eh. Wala nang dumating si Ate Fiona mo dito sa bahay. Saka ko lang ulit naramdamang sumaya. Tsaka yung parang nagkaroon tayo ng karamay dito sa bahay. Ano pong ibig niyang sabihin? Kayo na? Oo anak, totoo yun. Hindi ko rin naman inaasahan eh. Simula nung dumating si Ate Fiona mo dito sa bahay, parang naramdaman ko ulit yung magkaroon ng karamay. Pero pa, si Mama kakawala lang. Tapos ngayon si Ate Fiona? Anak, wala namang papalit sa mama mo sa puso ko. Kahit wala na siya, hindi naman babago yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya lang, di ba, alam mo naman, tao lang ako. Hindi naman masamang maging masaya, di ba? Ella, alam kong hindi ko kayang pantayan yung mama mo. Pero gagawin ko lahat. Lalo na sa inyong dalawa. Ipapakita ko kung gaano ko kayo kamahal. Pero Ate Fiona, parang ang hirap kong tanggapin. Oo, mahirap. Oo, mahirap talaga. Naiintindihan kita. Pero sana hayaan mo naman akong pumasok sa buhay niyo. At gampanan ang pagiging nanay. Para sa'yo at para sa papa mo. Ang sakit para kay Mama pa. Pero kayo pa rin po yung papa ko. Balang araw matatanggap ko rin po. Kung doon po kayo masaya, tatanggapin ko na lang din po kahit mahirap po. Salamat anak ha. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin yung sinabi mo. Salamat, Ella. Pinapangako ko sa'yo. Hindi ko kayo bibiguin. Mahal ko kayo. Akala ko matatapos lahat sa galit at pagtutol. Pero sa simpleng salita ng isang anak, nakita ko ang liwanag. Siguro nga, may pagkakataon pa kaming tawagin itong tahanan ng isang buo at masaya na pamilya. Hi, I'm Cherry. Hi, ako po si Casey. Hi, Jana. Meryong po! We are ETR Films! Ay, salamat nga pala sa mga manonood, nag-subscribe, at nag-share ng aming mga films. Yes! Oh, shoutout nga. Salamat po sa inyo. Yon. Sino yung magsi-shoutout? Ako na! Okay, go! Shoutout po sa Dodo Muslim TV from Compostela, Davao at sa kaibigan ko na si Lisette Andrada. Hi! Yon. Ikaw naman. And shout out kay Brent from Sampaloc, Manila and sa Family Galban. Especially sa pamangkin mo. Especially sa pamangkin ko na si Piang. Piang! Happy birthday! Piang! Happy birthday! Okay. Ay, shoutout nga pala kay Benjamin Galego from Belgium. Akalain mo, maap tayo ng Belgium? Belgium, baka may Shoutout nga pala kay Bossak at kay Shinra ko. Yan, Bossak! At sa lalim niya, Ang layo na. Bontis! Ayun. Ito, special shoutout sa, nagot lang ako, nakita niya ako sa Faceman sa may bagong silang Jollibee Simbahan. Pinispam ako. Yan, shoutout kay Boss Alain Ruiz. Yan, pag-greet daw sa mga co-worker niya sa Discovery, Suits, Ortigas, especially sa Blue Boys yun. Shoutout sa inyong mga boss. Then, special shoutout sa anak mo, Boss Alain, kay Kim Chassi Ruiz. Noong October 18, ka-birthday ko pa. Ayan, lumaki kang mabait. Happy birthday. Bye-bye! Happy po. birthday! Ernesto, Ella. Siya pala yung sinasabi ko makakatulong sa bahay. Siya si Fiona. Siya. Siya pa! May dala ko para sa'yo. Inumin mo to bago matulog. Once a Ang capsule a day! What's a year? Parang iba din sa pakiramdam. Sir, ano sabihin ko, sir? Salamat, Mr. Basahin nyo kasi. Yun. Tanga! Regulation na ito nga! Huwag ka tumawa. Hindi na.